anak, Espiritong banal, noon, ngayon, kailan pa man. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo ay masigla na naman pong nagpapasalamat, nagpupuri sa ating mahal na poong Jesus Nazareno dito sa kanyang pambansang dambana. Pwede po ba nating pasiglahin ang simbahang ito sa pamamagitan ng pagsasabi ng God bless you dun sa mga taong nasa paligid ninyo? Smile naman dyan. Ayan. God bless you. Ang tanong, ilang Diyos meron tayo? Ilang Diyos tayo meron? Parang humina, aalangan pa yata yung iba. Pakilakas po, ilang Diyos meron tayo? Papaano po yung Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo? Ulitin ko yung tatanong ko. Ilang Diyos meron tayo? Talaga naman. Salamat sa Diyos at marami sa inyo ang alam ang katikismo. Iisa lang ang ating Diyos, ngunit may tatlong persona. Ayan. No? Paano mo ipapaliwanag na? Paano nga ba pinapaliwanag yung persona? No? Alam nyo, isang semestre po namin pinag-aralan yan sa seminaryo. Mahabang usapin po yan, pati kasaysayan po niyan, napakahaba. Pero hayaan nyo na magbigay ako ng simpleng paliwanag na kung bakit mayroong tatlong persona sa iisang Diyos. Ano po pangalan ng tatay nyo? Ano pangalan ng tatay nyo? Pangalan ng tatay ko, Pablo. Pablo. Si Pablo, asawa ni Magdalena. Magdalena po ang pangalan ng nanay ko. Tatay siya ni Ramon Jade. At kasamahan siya ni Mr. Go na kanyang boss sa pagtatrabaho. Asawa, ama, katrabaho. Tatlong pagkakakilala sa kanya, pero ilan ang tatay ko? Isa. Tatlong persona, iisang Diyos. Ang Diyos nagpakilala sa atin unang-una sa lahat bilang Ama, tagapaglikha ng lahat. At sumunod na pagkakakilala niya sa atin ay isang anak na sinugo ng Ama para iligtas tayo. At ang huli, nagpakilala ang Diyos hindi bilang Ama, hindi bilang anak, kung hindi bilang Espiritu.
na ang Espiritu mamamalagi sa atin. Patuloy na bubuhayin ang simbahan, patuloy na aakayin ang simbahan patungo sa kaligtasan. Isang Diyos, tatlong persona. Maipapaliwanag niyo po ba iyan sa inyong mga kaibigan? O bukas po, Lunes, pagdating niyo sa mga trabaho ninyo, ipaliwanag niyo yan sa mga kaibigan ninyo. Kung paanong nagkaroon ng tatlong persona sa iisang Diyos. Sa ganito pong usapin, meron po tayong makikita rito na ang Diyos nagpakilala sa tatlong pamamaraan sa atin ayon sa pangangailangan natin. Ano po ang aral na makikita po natin diyan? Makikita po natin ang aral na ang bawat isa sa atin mahalaga. Ang bawat isa sa atin mahalaga. Kung papaanong ang tatlong persona pare-pareho ng halaga pero gumagawa o comprising of one God. Lahat tayo mahalaga. Ito po nakakalimutan natin minsan dahil sanay po tayo na sumukat sa iba't ibang pamantayan. We measure up people according to our own standards. Mayroong sabihin na nating maganda ang suot, maayos ang pangangatawan, na kailangan nating bigyan ng respeto. Pero meron din naman madungis, may amoy na hindi natin kailangang pansinin. Ganun tayo manukat sa tao. Sa panlabas na kaanyuan, sa ating persepsyon. Pero ang katotohanan po dyan, pare-pareho po tayo ng halaga. Pare-pareho po tayo ng halaga. Kung papaanong si Father, pinahahalagahan ninyo, hinahatiran nyo ng pagkain, pinapadala ng pagkain dito sa kumbento, ganun din naman sana mahatiran at mabigyan natin ng pagkain yung mga natutulog dyan sa Plaza Miranda sa gabi. Pare-pareho ko po kasi tayo ng halaga. Nagkataon lang, magkakaiba tayo ng kalagayan sa buhay. Pero lahat po tayo mahalaga. Paano nga ba natin tinatrato ang mga tao sa paligid natin? Yung mga magulang dito, nasa po mga magulang, taas ng kamay. Magulang sa basketball. Magulang pa lang, napababigla lang. Magulang sa pamilya. Yung mga magulang, alam nyo, sinasabi ko, yung mga anak ninyo, hindi pare-pareho po yan. Tama? Hindi pare-pareho yan. Merong masunurin, may pasaway. Merong nagkukusa, merong parang pako na kailangan mong pukpukin bago kumilos. Mayroong malaking tulong sa iyo. Meron kang anak, laging nag-uuwi ng problema. Tama po? Pero hindi ibig sabihin, mas mahal mo yung mabait, mapapakiusapan, mapapakinabangan, kaysa dun sa pasaway at nag-uuwi ng problema. Bilang magulang, alam mo po, pantay-pantay ang pagmamahal mo sa kanila dahil pantay-pantay na pinahalagahan mo sila. Hindi po malayo yan kung papaano tayong lahat tinatrato ng Diyos. Makasalanan man tayo o hindi, mahalaga tayo sa Diyos. Palasimba ka man o hindi, mahalaga tayo sa mata ng Diyos. Amen? Ang bawat isa sa atin, mahalaga, may dangal na ating iniingatan. Pangalawa po siguro na makikita po natin ay ang pagbibigay. Pakiulit nga po, pagbibigay. Ang tatlong persona po, nabuo yan dahil sa pagbibigay. Ang Ama, ibinigay ang anak sa atin. Kagaya nasasaad po sa aking binasa na ebanghelyo. Ibinigay ng Ama ang kanyang bugtong na anak upang sino mang maniwala sa kanya ay maliligtas. Sa kabilang banda, ang anak na si Jesus, pagkatapos niyang umakyat sa langit, ano naman ang binigay niya? Ang kanyang Espiritu Santo. The Holy Spirit. At ang Espiritu Santo na iniwan dito, siya naman ang nagbibigay sa atin
ng sigla, ng lakas, ng gabay, hanggang sa katuparan ng ating kaligtasan. Ang natatangi o ang nagpare-parehong katangian ng banal na Santatlo, Ama, Anak at Espiritu Santo ay pagbibigay. Tayo po ay maliligtas dahil sa pagbibigay. Paalala po sa atin, mga kababayan, mga kadeboto, sana po ang buhay natin ay laging kakikitaan ng pagbibigay. Hindi laging pagkabig, pagtanggap, pagtanghod. Sana po ito ay pagbibigay. Ang sabi ng simbahan, walang mayaman ang hindi nangangailangan. Walang mahirap ang hindi kayang magbigay. Lahat po tayo may kakayahang magbigay. Ang isa sa mga problema po natin bilang Pilipino, sa haba ng ating kasaysayan, lagi tayong may tanong. Lagi tayong may tanong. Anong tanong natin? Sa ating bansa, sa ating pamahalaan, ano ba ang maibibigay nyo sa akin? Ano ba ang mahihita namin dyan bilang mamamayan ng bansang ito? Ano ba ang kapakinabangan namin sa aming lugar? We always ask, but we rarely give. Kung gusto po talaga natin ng tunay na pagbabago at pagsulong, simulan po nating tanungin ang ating sarili sa nangyayaring kaguluhan o krisis sa bansa natin. Ano naman ang maibibigay mo? Ano naman ang maibibigay mo? Hindi kailangang malaki o dramatic na pamamaraan ng pagbibigay. Sa maliliit na bagay na pang-araw-araw nating ginagalawan at ginagawa, pwede po tayong magbigay. Ang banal na Santatlo nagpapaalala po sa atin, mahalaga ang bawat isa at ang lahat kayang magbigay.